Anong mami sa akin? Okay. So, ngayon po mga bata yan, maliit pa lamang po sila, ay nadala na namin sa church yan, Sunday school, kaya hindi po baliwala ang mga ginagawa niyo eh. Dahil pagdating po ng ng kolehiyo, marami pong dyan, marami na silang struggle along the way. Pero alam nyo, dahil doon sa pundasyon na inilagay ng mga magulang sa puso ng mga batang yan, na foundasyon mula sa salita po ng Panginoon, alam nyo, magiging matibay po yung mga batang yan. Kahit dumating mga problema, mga pagsubok, mga tukso, mananatili po na nasa Panginoon. Okay, so ngayon pong maagang ito, tulad na binasa po kanina, ay patungkol po sa mga ano sabi? Narinig ko kanina? Hindi wala nang hindi. Kapatid siya. Patungkol po saan? Mga anak. Yan. Anak ni Freddy Aguilar. Ano ha? Alam nyo, kaya sumikat po yung anak na yan dahil tunay na yung sinasaad sa kanta ay tunay naman yun. Natandaan nyo ba yun? Natandaan nyo ba? Nang silang ka sa mundong ito. Gaya niya. Mapakante, no ha? Okay. So, katulad po na binasa kanina ay huli pong aanyayahan pa yun na tayo naman lahat ang babasa. Okay? Para makita po natin yung mensahe ng Panginoon. Sige, tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin muli. Okay? Sa Ephesians chapter 6. Ay, wala po akong Tagalog Bible eh. But, ewan ko lang kung meron pa dyan na wala. Okay na. Anyway. Ayan. Okay, papasahin ko sa Tagalog. Bagamat yung iba sa inyo ay English po ang Bible nyo, but kanina po English po yung pagkakabasa. Ito po sa mga Tagalog. Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay nararapat. Mga bata, mga anak. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Ama namin Diyos, dalangin ko po na kayo pumatnumay sa aming pong pag-aaral. Babayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Yan, salamat po. Makakapo na po tayo. Okay. So, sabi dito, children. Ang topic ko nga po pala ay, sabi dito, children, must accord, respect, and love to their parents. Okay, So, mga anak, kayo ay, yung accord po ay to agree, to harmonize. Okay? Makiayon. Okay? About love and respect. We'll be talking about, alam niyo po, when you say respect, it's more on the word na obey. Ano po yung bang sinabi nating pagsunod. Yan? Pagsunod na pagkatinino niyo naman yan sa Colossians chapter 3 verse 20, meron din po sinasabi dyan. Sige po, buksan nyo. Konti lang po yan. Pagkatapos sa Ephesians, musod lang po kayo ng konti. Okay, papunta pong Revelation, makikita nyo na ang Colossians chapter 3 verse 20. So, ko lang pong basahin ito sa inyo. Ang sabi niya po dito, children, obey your parents. Hintayin niyo na ba? Okay. Sabi diyan, in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Ito po yung King James Version. Itaas nga po natin ang kamay ng mga kabataan. Yung mga anak na nandito. Okay. Yung mga anak na nandito, nakasama nyo ang inyong mga magulang.
magulang? Okay? Yan, okay. Salamat. Salamat po. Ilan sa inyo ang dating anak? Siyempre, lahat tayo ano ha? Ngayon, magulang na. Magulang na. Ibig sabihin, magulang na, ano ha? Okay. So, lahat po tayo, pinanggalingan natin ang pagiging tama naman po yan. Ngayon, bilang tayo ay, ito sa mga bata, sabi diyan, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Ito po yung sa Colossians chapter 3, verse 20. Gusto ko po makita nyo yan, in all things. Ano ha? Sabi po yan, in all things. Alam niyo kung minsan, parang hindi po sa lahat ng pagkakataon ay nasusunod ng anak yung magulang. Lalo-lalo na ngayon, medyo teki-teki na ngayon na maraming mga magulang na hindi na alam yung about sa computer. Diba? Alam nyo, kasi sinabi pinag-usapan ng computer, hindi yung madadagdag kabataan na yun. Ano ha? At kahit ka natutulog, meron na kamay yan. Okay ha? Pagpunta niya, natutulog, nakaganon yan, nakaganon yan. Umaangat yan, umaangat ang kamay niyan. At parang habang natutulog napapagano pa rin ng computer. At bibihira sa kabataan ngayon, ang hindi gumagamit ng computers. Tama? Tama ba? O? Pero nung mga kapanahunan natin, alam nyo na, yung mga magulang, wala, inabutan kong computer noon, yung kulay green pa, tatanda yung kulay green. Yung iba wala tayo ng computer. Anyway, alam nyo, talking about obedience, mga anak, talking about this one, this, pagsunod, minsan ba parang maghirap sumunod? Bakit kaya, mga anak? Bakit kaya? Hindi ko bakit. Hindi ko, sa mga anak, dati ako naging anak. Naintindihan ko noon na nagagalitan ako ni nanay, pagka ako ay nasa labas at naglalaro ng text pa nun wala pang no? Ano yung mga laro nun? Yung mga panahon po natin, na mas healthy mga bata kasi bakit? Kasi nagtutumba preso, di ba? Ano tawag yun? Yung patintero, di ba? Ibig sabihin, may exercise sa katawan. Tama? Ngayon, pagbasta nyo mga bata, exercise nila ito. Kaya ang malaki sa kanila ito. Kaya makikita nyo, ang liit ng katawan, ang laki ng mga kamay. Dahil yun may muscles Pero ang mga kabataan noon, tumbang preso, habulan taya, tama? Ano ba? At galit na galit ka sa nanay mo, sa magulang mo, pagka ikaw tsak! Di ba? Tsak-chok, yung mga nakakaintindihan tama? Tatawagin ka ng nanay mo, Manny! Sabi nyo, tumikip ka! Kasi nun wala pang tawag doon, nawasa. Kaya noon, di ganyan. Ewan ko, iba sa inyo di ba? Yung iba, di balon. Yung iba naman, di bomba, na lalagyan mo muna ng tubig bago ka bomba. Di maintindihan ng mga ibang kabataan yan bomba, yung tubig yung sabi niya, Ano yun? Poso, Ano yung poso? Siguro yung mga, ano yung poso? Ano yung tubig? Lalagyan yung poso, tubig. Alam nyo, dati hindi nyo maintindihan yan. Ngayon, hindi nyo maintindihan. Dati, alam nyo, mapapalat kami. Okay? Dahil noon, talaga exercise namin yan mga ganun kahit wala kang barbell nag-exercise Pero kung sabi, doon kami kumukuha ng tubig, inumin. Doon po sa Ambakal. At yun naman, may balon po kami, doon ka naman kakalo ng tubig, yun naman yung mga pampaligo mo, di ba? Para hindi ka, para matipid at hindi ka gaano mag-iigib, yung ipampapaligo mo, ilalagay mo sa patya, di ba? Di ba, tama ko? Kasi igib ang bigat Yung mga bata ngayon walang pakialam. Nagtututbrush yan, city, bukas na di ba? Walang pakialam. Pagka sinaway ng mga magulang, then
Napapatay mo yung, yung gripo, tumutulo. Ito naman si Daddy talaga mo. Kulit, di ba? Diba? Ang kulit. Patayin mo yung ilaw, walang gumagamit. Di ba? Yung electric fan, di ba? Gagawin lang po yan. Bukod sa electric fan, nagpapalamig na ganyan. Pagkaalis, mo kung nga ba? Papatayin na lang. Diba? Papatayin na lang, hindi pa mapatay. Samantalang binuksan niyo yun. Tama ba? Yung mga, ito yung mga bata na magagalit sa akin to. Sigurado to dahil nabubuo Ito yung mensahe lang ng Panginoon no? Hindi totoo. Kaya ako nasasabi kasi totoo sa amin to no ha? Bubuksan yung electric fan, okay, umiikot-ikot, kasi wala ng tao, makita mo electric fan, umiikot. Sigo, ba't hindi yung pinatay? Papagaling na. Ang kulit, diba? Ganyan. Minsan narinig mo, bumubulog. Nung ako po'y bata, hindi ko maintindihan yun Na kung minsan, sabihin ko, mama, ang kulit. Sabi ko, gano'n, ha? Pero ngayon, naiintindihan mo na. Alam niyo bakit? Ba't ko naiintindihan bakit pinapapatay ni nanay, yung ilaw, yung electric fan. Kasi dati hindi naman ako nagbabayad niyan. Diba? Sila. Ngayon, pagka yung mga anak yun ay dinawas nyo sa allowance nila, yung kuryente ko yung konsumo nila, pinamaganda, lagyan nyo ng metro Lagyan nyo ng metro, anak, ang allowance mo 1,000 a week. Okay, kung yan pumapasok. Sa bawat metro at lumagpas ka sa itong allowable, ibabawas ko sa yan. Nako, mga kapatid, sigurado ko susundin yan. Yan yung, yung electric fan, pakihin mo kami yan. Bababawas saan? Okay, Kaya sila napapabayaan o baliwala kasi hindi pa nila nararamdaman. Sinasabi natin, paghihirap. Maghihirap kumita ng pera Tama ba? Ngayon, talking about obedience, para mabigyan ko ng din ito. Sabi ko, Panginoon, gusto kong bigyan ng din ito lalo na sa kabataan. Gusto kong makita nila, bakit nga ba kailangan ng paggabay o bakit nga ba kailangan sundin ang magulang hindi lang sa ilang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Alam niyo, ang isang magulang po na nasa Panginoon, walang inisip na masama yan. Ibig ko po bakit ko sinasabing nasa Panginoon? Kasi may mga magulang na nakikita niyo po na napapalitaan niyo sa TV, na kung saan ay hindi maayos yung pamamalakad nila sa kanilang mga anak at sa gulang o minsan ginagawang kanila na hindi maganda. Alam niyo, ang sinasabi dito, particularly, yung mga magulang na dapat susundin, yan yung mga magulang na mayroong takot sa Diyos. Particularly, yan yung mga magulang na hindi kayo pababayaan. Mahal na mahal kayo. Kaya sabi niya, sa lahat ng bagay, sundin mo yan dahil nasasabihin ng magulang mo para sa kabubuti mo. Okay, para illustrate ko yan. Kailangan ko lang ng isang kabataan. Alam na ng anak ko po yan. Pagka alam na ng anak ko, wala na. Isang kabataan na, please. Bigyan ko lang ng illustration. Nagtuturo ang bahay. Nagtuturo sa likod. Sino dito ang tatay, kasama niyo ang anak niyo. Yan. Lalaki na lang. Yan. Isa, dalawa. Okay. Mag-chatting ko. Ako kapatid, dahil nasabi ko magpapasol ka ata magpapasol ka ata no ha? Binibigyan mo lang. Mukhang ito yung natipuhan ko. Na, tama, nagpunta sa bangko yan Pag-OJT dapat, tama, kapatid, ikaw na. Tama, dapat mag-OJT sa akin yan Sana sa akin yan, para every morning may devotion tayo, anak O every morning may devotion po kami sa bangko. It's so happy, nag-text na siya, na nasa, hindi po Planters Bank dito, United Coconut Planters Bank nga punta naligaw. Anyway, patid, kailangan kita. Yung magtatay. Mamaya na kayo muna. Si kapatid muna. Ang pangalan, Alexis. Alexis, ito lang ang goal mo, anak, ha?
Scroll mo lang. Doon, bago ka mag-umpisa, sa pinakamadaling paraan ay ilagay mo lang po doon sa... Doon lang. Pinakamabilis. Ayan. Okay, dyan. Sige, pagbilang na ha. Ano ba goal mo? Goal mo, lalagay mo lang siya dito. Sabi, okay pala. Okay ha? Yung mabilis na, ano. Okay? Ready? Get set? Go! Yeah, kita nyo naman ha? Simple lang. Yan, hindi pa ako tapos. Kailangan naman, di ba din? Okay. Yung ulit. Okay. Punta ko ulit doon. Yan ha? Ngayon, ito ngayon, may panyo ka. Hindi po, kailangan ko ng panyo. Sir, napkin? Ayoko napkin. Hindi siya na namin. Hindi, panyo. Kakasya ba? Tingin mo, magagawa mo kaya yan ang simpilis na ginawa ko kanina? Bakit? Kaya? Sige, dito. Kaya tanong niya kung tatakpan ko yung mata niya. Sabi ko, hindi, ilong ang tatakpan ko. Ay, hindi na kaya. Kaya, sige. Kung meron kayo nga ng tulong para ma-accomplish mo yan, sino dito? Mami mo! Okay ha. Ayaw mo sa daddy mo. Sa mami mo. Tama na natin daddy mo. Okay ha. Okay, sige. Daddy, mami, please. Hindi kayo. Kayo ang pagkabali. Kanina, hindi ko siya tinawag. Bakit? Nakikita mo. Ayan. Ngayon, pakilagyan lang po. Okay. Ayan ha. Parang... Okay. Meron po akong... Sige. Ayan po. Sige, habang inaan niyo yan, ginagawa ko rin po ito. Okay. Ilan ha? Ang pangalan niyo ulit? Emma. Emma and? Jeff. Jeff. Okay. Okay nga po. Ganyan po. Maybe po ba? Kuya, kumukuha ka eh. May tasik naman ako. Ay, usit ko po ito. Usit ko. Hindi lang po taas nyo lang, kaya lang po mataas. Kami ano po, pagdating na siya dyan. Okay? And, nasty. Ito lang. Kaya lang po. Ano lang po. Yan. Okay. Okay. Ano po yung sinasabi ni Mami? Okay? Kapatid, ito lang yun. Narinig mo ako. Gagawin mo uli yun. Okay? Kailangan mo matulong talaga ni Mami si Daddy? Kailangan mo? O hindi na? Ha? Kailangan. Ayan. Kailangan. O sige. Ready ka na ha? Ready ka na? Ready? Mami? And Daddy? Hindi po. Ayun siya. Okay, kung yung pong hawakan, all you have to do is to coach him. Go! Yung pinakamabilis, tara! Go! Kung yung pong hawakan, ituro niya. Okay? Okay? Yung po, baka. Okay, yung pong hawakan, bawal yung hawakan. Okay, okay.
16. Oh. Step. Big step. Yeah. Okay? Up. Pagkana, up. Step. Big step. Okay, saka ng mali, ha? May parusa ka. Okay. Bawal mong hawakan yung pinaka-button. Bawal mong hawakan. Pakinggan mo na si Mami, si Daddy. Mika. Ayan, okay? Okay, bawal mong hawakan. Bawal hawakan po. Salamat, kapatid. Wow, thank you for that family po. Salamat. Anak, parang pagkakaiba, di ba? Bakit yung una kasi, easy lang no, ha? Okay? Easy lang ang dali ng ano eh. Alam niyo, ang kabataan, ang isip, ang kala nila sa buwan, easy lang yan. Sisyo lang yan, mas alam ko nga yan kaysa kay nanay at kay tatay. Di ba? Pero mga kapatid, nung siya'y nilagyan ko lang ng piring, meron na siyang may problema na eh. Anong problema niya? Ang problema niya ngayon, kanina, wala siyang piring, may mata siya. Alam niyo yung goal niya eh. Ang goal niya, kailangan ko lang ilagay ito doon. Kaya nga sabi niya, yun lang. Di ba? Sabi ni anak, yun lang. Oo, yung pinakamadali. Namakbo na siya, nilagay niya. Kasi ang tingin ng bata, ano kasi ang buhay? Lalagay lang isang bagay, tapos na. Pero hindi mo na nalaman, along the way, sa iyong pag-accomplish noon, ay kaya kita pinaulit, sabi ko, hindi yun. Ito yun ang tingin mo ng mga kabataan, pero ito talagang realidad. Sa pag-accomplish mo ng isang bagay na yan, marami na harang at harang upang ma-accomplish mo sa bagay. Lalo-lalo na po ang kaaway natin. Alam mo, mahaharangan ka niyan eh. O-opera ka niya ng kung ano-ano, di ba? Ngayon, meron siya isang bagay na sinabi kanina, kailangan niya ay si Mami. Okay, sinama ko na rin si Daddy. Sawang pareho. Di mo napansin, dalawin ko po siya, hindi lang si Mami kanina. Si Daddy mo, anak, as mo, big step, di ba? Nakikita mo yung, paano kaya kung di siya nakikinig? Ano kaya kung pinahinatnan mo? Tingin nyo, ano matatapos na? Hindi po tapos yan. Kasi hindi marunong makinig eh. Magpag ka lang malaki eh. At pag kitang hinakbang, wala po, walang mangyayari doon, di ba? At isang araw, kung hindi niya ginawa yun, madadapat. Tama po ba? So sinabi niya, yung nga, di ba? Mataas naman eh. Hindi niya nakikita yun eh. Nung yumuko siya napakababa, natatawa kayo, kasi mataas naman yung di ba? Bumaba siya. Hindi niya nakikita yun. Mga bagay na hindi nakikita ng mga bata, nakikita ng mga magulang. Kuminsan yung stage tayo sa magulang natin eh. Ha? Bakit? Kasi, di ba? Ang word niya, makulit. Term eh, kasi si Daddy, si Mami, wala nang ginawa, kundi makita ko. Tama? Kaya hindi mo nakikita. Kung bakit niya nakikita niya, kasi mahal na niya eh. Okay, di ba? Mahal eh, di ba? So mga kabataan, ito po yun. Mga anak, ako naging anak noon, ano ang gawin, hindi nakikita yan eh. Na magiging gabay niya, na ibinigay sa inyo ng Diyos. Na maging gabay inyo habang nandito sa lupa, ang inyong mga magulang. Kaya nga sabi, obey them. Not only in certain things, but in all things. Sa lahat ng pagkakataon, hindi kailanman ang anak ay mas magiging matalino sa magulang. Ako, hindi agree ata yun. I'm talking about, alam niyo, di ba? When you talk about, when Solomon asks for wisdom and knowledge, di ba? Wisdom, knowledge, and understanding po yan eh. What is wisdom? What is knowledge?
Knowledge is you gather the facts. Tama ba? Knowledge, nag-aaral yung mga bata, that's knowledge. Nag-aaral tayo, that's knowledge. Tama? Hikinig tayo, that's knowledge. And what is wisdom? Wisdom is the application of knowledge. Yung ba yung, ito, alam ko na to. Alam ko kung paano ito gawin. Ganito lang yan, pero paano magagawin talaga na mas madali? Yung po yung wisdom, and that wisdom, na pagdaanan natin yung mga magulang mo. Alam na nila eh. Anak, dati nagkamali ako yan eh. Nagkaganyan ako anak eh. Eh ngayon, alam ko na kaya ako tinuturo sa'yo para huwag na mangyari sa'yo. Dahil nadapa na ako dati dyan. Ano yun sa Bible ko? When you talk about Samson, si Samson po, pagka binasa niya, though wala rin tayo sa oras eh, no? But si Samson, nung siya ay, medyo yung batang niya, may palibasas malakas, at binless ng Panginoon ng kalakasan, eh medyo asik ng konti. Pagka binasa niyo ang Judges chapter 13, pero ito makikita niyo po doon, sa Judges na yan, kung paano ito si Samson nakakita ng isang Philistine na babae. Sabi nung nanay na tatay, ba't wala ba tayo? Di ba noon po, bawal po, ay kayo. Ang sinabi ng Diyos, huwag kang makipamato. Okay? Sa hindi mananampalataya. Dahil kailanman, pagka yung, ayan, sa mga bata, pagka yung mapapangasawa ay hindi mananampalataya, at ikaw ay mananampalataya, nako, doon pa lang eh, hindi mo na sinunod ng Diyos, ang buhay mo, hindi magiging madali. Kasi sinuway mo yung utos eh. Okay? At alam nyo, kung minsan kabataan, hindi maintindihan yan. Kasi sabihin niyan, ikaw nga, sumana ng palataya. Mana ng palataya gusto sa akin. Eh wala namang poging mana ng palataya ngayon sa church. Diba? Eh alam niyo mga kabataan, yung ating mga kababaihan, naghahanap yan ng pogi. Diba? Alam niyo, pagka may pogi, kinikilig. Kahit hindi mana ng palataya, hindi, araw magiging mana ng palataya na rin yan, okay na, di ba? Kilig na kilig ka, pero mga kapatid, ilan na po ang alam ko, kakilala ko, na dahil sa kapugian, ngayon ay iniwan na ng kanyang asawa. Dahil hindi marunong sumunod eh. Sinabi ng magulang, anak, sabi ng Panginoon, hindi mo pwede, anak. Kailangan maging mananampalataya ang utuha mo para maging maayos. Kasi kailanman, ang isang anak ng Diyos, hindi po pwedeng maging, tawag dito, maging biyanan ang anak ng kaaway. Diba? Tama naman yun, tama? Biyanan, bakit biyanan? O, ano tawag doon? Tama, biyanan. Dahil anak ka ng Diyos, isa na mali, pati pa, hindi pa anak ng Diyos. Siyempre, doon pa sa kabila yun. Not until siya ay magiging anak na ng Diyos. Ngayon, ako po'y sa mga Kristiyano mag-asawa, naiintindihan niyo ako. May dumarating ang punto sa nag-aaway kayo, pero because there is a God na namamagitan, di ba nagkakaintindihan? Amen po ba dyan? Diba? Ngayon, sa mga bata, hindi nila makuha yan eh. Pagka pinag-usapan natin about yung kanilang love life, nako, huwag mong papakialaman yan. Sabi niya, parang ayaw, bawag. Pero mga kapatid, hindi mo nakikita, katulad nga ng kanina sa station ko, hindi nyo nakikita, along the way, mayroong mga harap. Okay? Pagka hindi mo sinunod ang magulang mo, masasabit ang leeg mo, okay, isang araw, bakit ikaw ay madaba pa? Basta sabihin mo, tama pala si nanay. Tama pala si tatay. Kaya nga po dito, mapapansin nyo po doon, bakit kailangan natin sundin ang mga anak, ang ating mga magulang? Una-una, kuman ng Panginoon yun eh. Kuman. Sinabi na, sundin. Okay? Yung sinabi niya eh. Pangalawa, yung po ang tama. Yung sinabi niya sa binasa natin. Yun ang tama na gawin mo. Sundin mo ang iyong mga magulang. Pangatlo po, ang sabi doon, yung po sa binasa natin sa Colossians, well-pleasing unto the Lord. Ibig sabihin, pagka sinusunod mong magulang mo, hindi lang ang magulang mo natutuwa. Even your God. Even the Lord, natutuwa siya. Kasi bakit po? Sumusunod ka
sa magulang mo. At alam nyo, bilang pagka po ang mga bata ay sumusunod, naku, sabi ko sa inyo, napakataba ng puso naman at pinagmamalaki niya. Tama po ba mga nanay? Mga tatay? Tama po. Wala naman ako kausap. Tama po, di ba? Amen. Amen na kayo. Amen. Ganun na po. At alam nyo, parati po dapat natin napapaalalahanan itong mga batang ito. Alam nyo, yung pong word na next ko po dyan is yung word na respect. Yung pong respeto. Okay? Yung pong respeto ay ano po yan? Yung honor. Honor thy father. Means respeto po yan eh. To honor them, to respect them. And there are times, hindi mo naman yan. Para bang kuminsan, nawawala yung respeto yun at yung pag-honor natin sa mga magulang. Ano mo? At yan po, sinabi din sa Proverbs chapter 22, 23 verse 22. Tingnan niyo po doon, Proverbs, ito po yung sulat ni Solomon, chapter 23 verse 22. Ang sabi po dito, hearken unto thy father that begot thee, and despise not thy mother when he is old. Ibig sabihin, kahit na matanda na mga magulang mo, wag mo namang, ano yung despise? Tagalog, yung aalistahin. Huwag hamakin. Ano mabigat, pagka matanda na, isang araw, di ba? Sakit naman nun, kung kailan tumanda yung magulang mo, doon mo hinahama. Hindi po. Nandun pa rin ang paggalang kasi inutos ng Panginoon sa atin yun eh. Ngayon, yan ang po ang inutos. Alam niyo ba, sabi that is the first commandment with a promise. Nakaanan niyo ba yun? That is the first commandment given by God. Di ba doon sa 10 commandments? There are 10 given by God. Di ba there are 10? Yes. Okay. May-mention ba natin yan? Una, Una, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make any graven image. Diba? Mapakalangit, mapakalupa, mapakailalim ng lupa. Huwag kang gagawa. Thou shalt observe the Sabbath day. Yan ang sinabi naman yan. At then, nasa Panginoon na ako. Thou shalt not, use the name of the Lord in vain. Tama? Tapos yung pang-lima, ito po yun. Honor thy father and thy mother. Bakit po? For, ano po yun? Yung po yung, ayan. Ano na ako? Ito ba? Yan na. Sa honor thy father. Sige na. Hindi mo na. Baba mo na ng konti. Baba mo na. Dire-diretso na yan. Okay? 26. Sipa na. Good. 20 verse 12. Okay? Ayan. Sabi dyan, honor thy father. Ito po sa 10 commandments yan. And thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ano po yung pangako sa mga anak? Ano yung pangako? That thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Totoo ba yun? Na pagka sumunod ka at in-honor mo yung father and mother, hahaba ang buhay mo na sa mundo ka? Sa mundong ito? Oo po yun. Tignan niyo po yung mga anak na nahilig sa drugs. Na hindi nakinig sa kanilang mga magulang. Nasaan na po ngayon? Ang agang namatay. Tama po? Kasi bakit? Sumunod eh. Yan po yung sinabi na unang commandment na may pangako. Pangako para humaba ang iyong buhay. Tunay nga po na
pagka sinusunod natin ng Panginoon, hahaba talaga buhay natin. At yung mga magulang natin na nagsisilbing paalaala. Ngayon, sabi ng mga anak, ang kulit naman ni Daddy, ni Mami, di ba mga anak? Di ba minsan gano'n? Diba? O yan, ayaw mo pang Mami, no ha? Kaya kung minsan narinig yun. Ganyan ba yan eh? Yan, lalo yung bunso ko anak, yan, ganyan, minsan na. Yan talaga, ang kulit. Yan. Pero alam nyo, mga anak, ito nung nagpapasa ako, I really thank God. Alam nyo, hindi pala yung mga magulang ang makulit. Ipinabigayan ng Diyos sa mga magulang para maging makulit. Kasi inutos pala yan. I never thought of that until I read the book of Deuteronomy. Buksan nyo. Sa Deuteronomy chapter 6. Inyo po ang kulit. Ang kulit tingnan nyo po dito kung sino ang nag-ano dito. Nagsasabi po nito. Chapter 6, verses 7 to 9. Ayan. Ito, ayan. Nasa screen nyo na. Kaya hanapin nyo. Ang sabi dyan, and thou shalt write them upon the and thou shalt teach them diligently to thy children, and shalt talk of them when they sitteth in thy house, when they walketh by the way, and when they lieth down, and when they rise up. Ang sabi po dyan, talk about, doon muna kita ko. Meron kang ano dyan, yung King James, yung international version. Mas international version, mas ano yan. Pero makita mo dyan, sabi niya, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Ano po yung sinasabi niya ng Panginoon kay Moses about it? Sabi niya, impress them on your children, talk about them when you sit. Ano po yung pinag-uusapan? Pinag-uusapan dito is about the Word of God, about yung kanyang sinasabi. Okay? Ang sabi niyan, talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, and when you lie down, and when you get up. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo palang sabihan ng mga bata patungkol sa salita ng Diyos. Okay? Patungkol sa mabuting gawain, sa mabuting pag-uugali. Tapos sabi, anak, sumunod, hindi ko natapos yan. Tie them. Tatali pa. Tie them as a symbols on their hands, and bind them on their forehead. Bakit po? Later on, pagka binasa mo yan, kasi diyan po ang blessing ng Panginoon pagka pinatuloy po ang pagbabasa ng chapter 6 of Deuteronomy. Makita mo diyan po ang blessing ng Panginoon kung paano niya pinagpapala ang kanyang mga anak kasi gusto niya ang salita niya patuloy na masunod. Hindi lang ng mga magulang, kundi ng mga anak. Sabi, pag-gising yan. Okay? Pag upo mo, sabihan mo, mga anak, ganyan. Mga anak, naanin nyo na ba yung higaan nyo? Okay, bumaba na kayo, higaan nyo ba? Naliklit nyo na. Okay, yun yung mga mabubuting asal, di ba? Anak, nag-pray ka na ba? Kakain na tayo. Mag-pray ka muna. Kulit naman Di ba, ganyan, kulit naman O anak, mag-iingat ka. Lalayo ka sa mga masamang kaibigan. Kulit naman. Di ba? Tama mga anak. Parating nakikita, parating sinanay ako, nabibili na ako niya, pwede na muna yan. Pero mga kapatid, hindi nyo ba napansin, hindi ang nanay at tatay yun, ang Diyos yun. Kung bakit ganun pala si nanay, kung bakit ganun pala si tatay, ang Diyos pala nagsabi, buti ka hindi pa kayo tinatali na sa anak, ito paalala ko sa iyo anak, sabi ng Diyos, ito yung sinasabi niya, tinatali na noo. Kaya pala yung si Era, pero ganun. Di ba sabi? Itali sa kanyang mga kamay. Di ba? Kaya meron ganun. Pinapaalala, anak, what's your name? Era. Di ba? Di ba? Kasi di ba nakakalimutan ni Era, yung kanyang pangalan Kaya nasasulat yung pangalan niya. Dinari na nung nanay. Okay? Tsaka doon, hindi malaman niya, ano ba, kaliwa kanan?
hindi manaman, pagkaya. Hindi ko ano nanay ko. Hindi na yun. Biblical pala yun. Ngayon mga anak, sino ngayon makulit? Ang nanay at tatay mo ba? O Diyos. Pagka sinabi sa nanay at tatay niya, sabihin niyo na rin sa Diyos, Panginoon, ang kulit mo. Kailan ko kaya sabihin niyo. Hindi pa na nanay, tatay. Kaya pala yan. Talagang habang nagbabasa ka ng Bible, talagang yung wisdom niya, about yung madaling araw kong ilaho, biglang lumabas itong word ng Deuteronomy sa akin. Kasi ko yung mga bata, ano ba itong mga batang itong kumisa nila reklamo? Yung mga anak ko, sinasabi makulit ako, hanggang sa, out of nowhere, binigay sa akin ng Panginoon, actually, hindi ikaw makulit. Sinasabi ko sa iyo, parati mo sabihin sa mga anak mo yan, dahil yun ang gusto ko. Kailangan mo nga, itali mo sa kanya. Meron pa kaya sa post yata, anak Parang meron pa yung ganun nakakaya, hindi ko lang tama ba ako? Yan pala, hindi ko pala natuloy. Write them on the door frame of your houses and on the gate. Anak, narado mo yung ilaw, bago maunit. Sana, di ba? Okay, lalabas ka na lang. Wala na mami mo, nasa office na, sinusulat pa, di ba mga notes yan? Ay ba may ganon? Minsan may notes kayo, yung white, ano tawag doon? Whiteboard! Di ba? Pagdating ng alas 4 na magsaing ka na, di ba? Ganyan, di ba? Tama. Pakanin mo na yung aso. Hindi pa kumuha ng katulong Di ba? Mga anak. Yan natatawa yung iba. Pero mga anak, hindi to kami naging anak din. Dati hindi ko maintindihan niya. Pagka ako naglalaro ng patintero, tatawagin ako ni nanay, ang sarap-sarap na, laro namin. Pagsasaingin ako, inis ako, hindi ko naiintindihan na kaya pala ako nagsasaing. Kakanin ko rin yun. Yung isang saing ko, kakanin ko. Pagka hindi ako nagsaing, hindi ako kakain. Yung pala, training din sa akin. Na parang isang araw, pagka ako natatay, alam ko rin dapat kong gawin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kanina na may problema, sino tatawagan ko? Pwede pong tawag ko si Mami. Di ba? May problema ako doon mo na makikisip, tawagin si Mami, si Daddy. Pagkano na? Di ba? Pagka may problema na. Sana po hindi. Pagka hindi mo naman kailangan madapa pa Di ba? Kung hindi niya tinawag ang Mami at Daddy niya, di ba na? Hindi mo tinawag yun, sigurado yung tayo mo sasabi kanina. Kasi sinabi nga, kaya ko to. Kaya ko to. Naku, kung nagmalaki ka gano'n at sinabi, talagang papalistulong ang kita Kanina, sinabi mo, kaya ko po ito, kahit entering ako, kaya ko yan. Hindi ko naman sasabihin si metal Okay, buti na lang, tinawag ko si nanay, si Mami, Ganun po yun. Sa tuwid-tuwina, kailangan natin yan Hindi sa kapulitan, dahil mahal natin yun. Tandaan niyo po yun, because of that love. Walang magulang na ginusto ang masama sa kanyang mga anak. Tama po ba? Hindi sa pagiging makulit. Okay. Ayun po, meron po akong bago ko magtapos. Meron po akong ipapalabas o papalabas sa inyo. Siguro kailangan ng mic na kasi para. Meron po yan. Ito lang po yun. Bago mo pa palabasin na. In loob sa Panginoon, na ngayon po ito, dapat ito yung last time na-preach po ako. Pero this is ang bata ay mayroong disabled po siya. Okay? Mayroon po siyang goal. Ito nga po yung gusto niya sumali sa triathlon. Pero dahil siya alam niyo po yung hindi siya nakakalakad. Mayroon po yung pangalan niya si Vic and si Rick. Gusto ko mapanood yun po ito para makita niyo na relasyon ng tatay. Yung tatay at itong anak na hindi kaya nung anak marating yung goal niya. Kailangan ng tatay niya. Kailangan niya tatay niya. Sa pagkakataong ito, mamamang nga po kayo kung paano itong batang ito na walang kakayahan na nilabas po sa mundong ito. Papasalamat ba kayo? Kompleto kami natin, mga anak. Mga anak, papasalamat ba kayo? May paa kayo, may kamay kayo, may paningin kayo, malakas tayo. Papasalamat ba kayo? Panoorin niyo po ito. Sabihin niyo, Panginoon, salamat. Hindi ako ito. Pero even though, na ganun po siya, makikita niyo, dahil sa kanyang magulang, na-reach niya kanyang goal. Okay?
na si Rick. Kita niyo po, ano? Ayan. Hindi niyo po siya. Okay? Kung yung bata siya, ulitin na? Ha? Okay na? Ayan. Okay lang yan. Okay, panoorin na lang po natin. Ayan. Yan yung kapansanan po ng dalawa. Ano mismo yung anak niya, ano po? Bata pa lang. Ayan. Judy po yung asawa niya, si Vic and si Judy. Yan po siya nung sa public school na. Yan. Yan po, even yung kamay niya, hindi niya magalaw. Special computer siya. Hindi naman ako, okay na yan. Okay na kayo. Yeah, you would like to participate po, you benefit grant for a 5 mile. Pero paano niyo magagawa yun? Yan po, okay yun. So yung kanyang father is not a runner. Sabi niya, sige anak, yung dream mo. Yan po. So together, we run. Sumali sila sa kanilang 5 mile. Ayan. Compete sila sa marathon. Makita yun, yung father ay yung buhat, triathlon. Tingnan po yan, yung mga nagbabike. Tingnan niyo po kung paano gano'ng hirap ang inaabot ng tatay niya. Abot po ng gabi yan, matakbo sila dalawa. That's 3,770 miles across America. Okay, yeah. Inspirasyon po sila sa maraming tao. Yes. Wait cannot compete without his dad. He couldn't compete without his son. Yung father niya po yung body. This is the heart. Together they run. May goal yung son. Gusto nyo marating yun. Gusto sumali. Dahil parang siguro nag-isip ng bata, ganito na nga ako, wala pa akong nangyayari sa buhay ko. Gusto kong sumali. So, paano siya makakasali? Dear Father, na willing, tingnan mo 3,770 miles. Sa mga nagpa-bikers dito, alam ko, ano dito. Ba't ikaw nga lang, ibig mo sarili mo, hirap na eh. Pero alam nyo, hindi kaya, hindi fit yun eh. Pero alam nyo, because of what? Because mahal na mahal niya. Ano man sitwasyon po, gano'n kayo kamahal. And that relationship, it also a relationship of our God, our Father, was, ganyan tayo kamahal. Kahit anong hirap, titisin niyo yun. Mga anak, sabi nga, don't run alone. Diba? Ayaw yan. Yung pagmamahalan, if you show respect, if you show that honor, and
that respect and that being obedient to your parents, again, that shows your love to them. Ano po? Sabihin niyo ba, mahal niyo yung mga magulang? Respect them. Obey them. Mahal them. Parents, yun po nga ang ano natin is to guide ang ating mga anak. Then, one day, kita natin, kasama natin sila. Together we run, and she does go. Papasalamat pa kayo. Meron tayong Diyos na umaalalay sa atin. Papasalamat pa kayo. Mga anak, papasalamat pa kayo sa mga magulang. No? Mahalin sila. Pagkat kayo mahal. Huwag kayo po'y lahat ito kayo. Ay, lumanalangin. Ama namin Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagkakataon na pag-aralan namin ang inyong mga salita. Salamat po dakila Diyos sa inyong mga habilin sa amin, sa mga bata, Panginoon, sa aming mga anak. Ang patuloy namin silang turuan sa lahat ng sandali. At ang mga anak naman, hayaan yung mga anak na sundin yung parati sa lahat ng pagkakataon ang inyong mga magulang. Dahil yan ay karapat-dapat, at yan ay nagbibigay ng magandang paningin sa ating Panginoon. At alam namin bilang mga magulang, isang katuwaan din namin pagka nakikita namin kayong patuloy na sumusunod sa amin at lalo-lalo na sa Panginoon. Panginoon, dakilang Diyos, kayo ang patuloy na mangusap sa bawat isa po sa amin. Hayaan niyo, dakilang Ama, na tumimo sa aming puso't kaisipan ang aming mga napag-aralan. Kayo, parati, Panginoon, ang aming asahan. At hayaan niyo, dakilang Diyos, na huwag namin makalimutan ang pag-aaral na ito. Pagkaguin mo aming pananampalataya sa inyo, dakilang Ama. At ingatan mo kami sa aming pang gagawin